Uy, dito naman kami sa Aurora. Pero bago nito, syempre, galing muna ako niyan sa Isabela, kung saan ako pinanganak at lumaki. So, pangarap ko yan kasi daanan ko na tong daan na to mula sa bahay papuntang Baler. So, eto yung kwento niyan, mga after 10 years. Okay, malis na ngayon ako sa bahay namin. Mga alauna medyo to. So, tansya dun sa Waze saka sa Google, karating ako ng Baler around 5 hours. So, mga 7 o'clock na yun ng gabi. Around kanon. So, anyway, along the way, eto na yung Quirino Difon. Nasa Difon? Yung sinasabi ni Boss Jen na isang dire-diretsong haba na daan. Tas paakyat, mga falls. Ito yung area na to. Sa may San Agustin na to. So, ako lang mag-isa dyan na nagta-travel. So, dito sustain speed around 45, 50, 55. Depende. Pero mas mabilis kasi mag-isa lang ako dito. Ngayon naman sa bilis na talagang mabilis. Ayun nga, makikita nyo. Matarik din yan. Tapos padire-diretso parang walang tapos na paakyat. Nung nag-north loop kasi sila, dinaanan nila to. Kaya kinuhanan ko siya ulit. Ngayon, ako lang mag-isa. Kasi sila, nasa Mandela na sila. So, imimit ko lang sila sa Bana. Malapit na sa Dinadjawan. Kaso nga lang din na namin na-picturean yung mga yun dito sa panahon na to kasi late na. So, ito, matatarik to. Kaya ayaw nilang i-reverse to mula Baler, papakyat, papunta doon. Kasi matatarik talaga yung pababa niya. It's one way. Pero hindi ganito itsura niya nung una. Medyo alikabok pa to kasi bagong gawa pa. Pero from the house, 2 hours and a half lang, Dinadjawan Beach na. So, Dinadjawan Beach, white beach yan. Hindi siya, tawag nito, hindi siya sobrang white. Pero pag napicturean mo siya, white siya. Tapos, hindi rin ganun sobrang pino, kagaya ng Bora, pero at least, white siya sa malapit. Etong bridge nito, memorable to. Kasi sa baba niyan dati, dumaan yung kotse. Itinawid namin dyan sa area na yan para makadating kami ng Baler. So, dadaan ka dyan sa tubig na yan para makatawid. Pero ngayon, ito na may bridge na. Bali, dalawang bridge na to. Meron pa sa kabila. Kasi dati tatawirin mo yan, diretso lang siya. So, dito, di ko sure, pero alam ko pa kanan, pero nagtanong pa rin ako sa mga to. Dalawang bridge na. Dati, isang tawid lang yan. Pa-cross. Ngayon, dalawang bridge na. So, tas may checkpoint din dyan. Anyway, kwento lang yun. Mga 10 years ago yun. Hindi pa ganyan na maayos. Ito naman, pasok na ako doon. Lapit na ako doon. Nakita ko, medyo makulimlim dito sa area na to. So, medyo binagalan ko ang takbo ko. Kasi, sigurado ako, nandyan lang sila. Bandar yan yung mga kasama ko. So, madilim na siya. Pero, alas 2, alas 3 lang to ng hapon. Anyway, nag-enjoy lang ako kasi hindi talaga ganito itsura niya dati. Kasi talagang kulay, kulay, ano ba yung tawag doon? Putik. Malapit na ako, nakababa na ako. Basically, pag nakababa ka, kanina makyat, bumaba, makyat ulit, aakyat pa to isa ulit. Ito ang dami natira. Kasi pag akyat mo, ito na yung area ng mga, ito na nga, area ng mga Aita, ang mga katutubo dito. Basically, wala din dati nakatira dito, wala din mga bahay ngayon. Humihinto na yung mga sasakyan para magtingin ng, hindi ko alam kung binibenta nila. Pero hindi ako minto kasi mag-isa lang ako. Tsaka nagmamadali ako. Kasi madilim that time. So, hindi ko alam kung abutan ako ng gabi. Mahirap na. Ayan ba? Kukunti lang sasakyan. Mangilan-ngilan lang. Kita ka ng ganyan, baka isang grupo yan sila. Galing Dinadjawan or galing sila Baler or galing sila Kasiguran.
sa dun sa area na yun. May beach sila. O, ayan, dilim na nga. Ito malapit na. So dito, mahamog na din. Medyo malamig. Pero hindi siya sinlamig. Sa area ng Sagada. Pero minsan, malamig din talaga siya. Pero, well, yan ang daan nila. Maganda na. All the way. Hindi nakagaya before na talagang mahirap umakyat. Tapos meron pa dito kukuhanan ko mamaya ng area. O yun patutubok. O Aita. Naglalakad lang sila dyan. Anong kanila. Pero ganda. Maganda tingnan. Ito yung area dati na magpipicture kami. Tapos may tatayo dyan na makikipicture din. O, tama. Basangan yung daan. Ito yun. Tamang nagdahan-dahan ako. Yan. So, na-enjoy ko lang din. O, ito na nga. Ito mataas to. Dito yung na-slide yung kotse nun. Tapos umatras siya kasi ginagawa. Loose gravel pa nun. That time. 10 years ago. Tagal-tagal na rin. 10 years or 9 years ago. Basta ganun. Saya. Ano maririnig mo dito? Mga motor. Hanggang hirap din sila umakyat. Okay. Pero ang mga electric scooter kasi mas malakas umakyat. Mas maliit ang gulong. Tapos dalawa. Yan. So dito na ako, nakababa na ako ng bandang Aurora. So tingin ko malapit na ako. Ang ganda na rin daan nila. Naka-elevate na siya. Dati kasi pag umulan to medyo naputik. Yan. Pero to bagong gawa to ulit. Yung sa taas. Saka wala ng lubak-lubak. Before may lubak-lubak pa. Kita nyo naman, bago lang. Pati semento niya. Yung project ni Angara before. Anyway. So eto na ata yung kanto ng pag kumaliwa ka, siguran pag kumanan ka, Dinadjawan at saka Baler. Yan. Dito yata kaliwa, Dinapig Tinawag na nga ako ng kasama ko dito. Kasi dito nagcha-charge na ulit sila. Nag-top up sila ulit dito sa area na to para makarating sila dun sa Baler. Anyway, scoot ko kasi hindi na kailangan. Isabela to Baler, Isabela to Aurora, within 300 kilometers or 400 kilometers pag flat. Ito nga pala si Espocol. Ayan. As dito, gabi na kami nakalarga, mga 5:30 na. Hindi na namin nakuha yung zigzag na pataas. Pero dito, taking our time na lang para masaya pa. Ayan, siya kumukuha ng video, kukunin niya ako ng video, pero likod lang lahat. Kasi wala naman kaming 360 na paikot. Ayan. Naisip ko rin mag 360 pero lahat naka 360 na, pero maganda rin naman. Anyway, dito kasi bumababa pa yung hindi pa maayos yung mount ko, helmet mount ko, bumababa pa siya. Kaya medyo ganyan yung mga kuha ko. Ito rin yung kasama namin isa. Nag-freehan. Pero in fairness, okay na. Mas okay na ng konti yung scoot ko dito sa part na to. Nakakahabol-habol na ako sa mga banking nila. Pero soon, hindi na namin inabot yung parang, ano ba yun? Yung buntot na ganun. Yung malaking bato na ganun. Dati na picturean ko yan sinintoan namin, pinicturean namin. Ngayon din na namin. Ngayon maganda na yung daan. Hindi nakagaya before. Diba? Yan talaga. Ganda rin yung tingnan. Para chill lang. Wala nga lang. Kala ko kuha ng camera pero hindi ko siya kita. Ganda ng sky dyan. Kasi may araw. So may konting parang ulan. Yung bandang area doon. Usap-usapan namin. Mauulanan naman sila. Kasi inabot sila ng ulan. Swerte naman ako hindi. Ganda ng dagat Hindi na kami huminto para magpicture kasi nagmamadali na kami. So soon, pag may time ulit, babalikan ko yan. Kasi memorable yung place na yan sa akin. So, kung ako babalik or may kasama akong babalik. Ayun, ganda tignan.
Lagi kasi nasa likod yan si Boss Che. Siya yung sweeper. Mabira siya ma-video. Ang ganda tignan. No? Hindi ko lang alam paano siya edit pa na mas maganda tignan. Mga ganun. Sa mata kasi kita siya pero dito hindi masyado. Yan. Kasunod kami. Naka-maintain lang yung speed namin. Kasi nga, yan talaga style. Riding. Para safe din. Kita kayo. At eto na nga. Alas 7 pasado ata. 7 pasado lang. Mating na kami dito sa Baler. So, syempre, punta muna tayo dun sa legendary na Baler area. Sa nagpicture yung pinakita ko nila sa umpisa. Tapos, magpipicture-picture. Still the same. Na Baler, Aurora. Pero well, enjoy. Sabi nga nila, di ba kayo napapagod dyan? Sagot ko nga, dahil nakatayo. Yung iba nga nagbabayad ng gym, nagpapatraining para mapagod, para pumayat. Tapos eto lang ang gagawin mo, magrereklamo ka dahil napagod ka. Depende sa pananaw sa buhay. Pero kung ano ini-enjoy mo, gawin mo. Basta importante mag-enjoy ka. Diba? Kaya ito mga kasama ko, masaya. Pagod. Kita kong pagod sila. Kasi minsan nakakapagod dito sa challenging yung area kung saan magcha-charge ihinto yun. Kaya na-convince ko sila na mag-upgrade na rin ng battery kaya ng mga umaabot na medyo mas malayo para at least sa susunod hindi kami dumadating ng gabi na. Okay, dito muna mag-end yung kwento, tapos tutuloy natin sa susunod. Baler to Manila naman.